Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Muli ako si Emmanuel O. Alejandre, and ngayon ang aking daily devotion for February 1. And hopefully, this month will be a month full of love, of course, and love for Jesus. Now, we are going to talk about praying and planning. Bakit nga ba mahalagang pinagdadasal mo lahat ng gagawin mo sa buhay? This relates to the topic of Isaac and Rebekah. Now, Isaac was the son God promised to Abraham, and Rebekah became his wife through God's careful guidance. Their meeting was not an accident. Abraham prayed and trusted God. His servant obeyed God's direction. Rebekah chose to trust God and leave her home, and Isaac waited quietly and trusted the Lord. Their love story shows us that God is faithful to keep His promises, and that He guides His people when they depend on Him. This marriage protected God's covenant promise and helped continue the family line that would one day lead to Jesus. Now, itong story, or rather, set of events ay makikita natin sa Genesis chapter 24. So if you would like to explore more on that topic, then please do kindly read the Bible. Specifically that part, because that part talks about how Rebekah and Isaac met. Now, yung pagkikita nila, it's very, very, orchestrated by the Lord. Actually, lahat naman na nangyayari sa buhay natin, I believe, ay kontrolado ng Panginoon. Nothing escapes the grasp of God's control. But this specific thing is very much directed so that si Isaac makikita si Rebekah at mahanap. Dahil yung circumstances nila talagang nagkatagpo. Talagang makikita mo, may hinuha mo if you observed it, that it was God's plan. And ito'y naging put into fruition dahil na rin sa yung mga tao na concerned dito, nagdasal sa Panginoon. That is why prayer is practiced before, during, and after execution. Now, itong execution na to, it pertains to the execution of an action. Ibig sabihin, kapag kumikilos daw po ang tao, bago, habang, at pagkatapos, dapat nagdadasal sila. Dapat nagdadasal tayo. Dahil may sariling plano yung Panginoon. And kailangan na yung actions natin aligned dun sa plano niya. Kasi kapag hindi tayo aligned sa plano ng Panginoon, we will stray away from God. And straying away from God will only lead to trouble. Remember, prayer is an exciting journey of discovering God's plan. Kasi without prayer, without communication with God, hindi natin kayang alamin kung ano yung kahit remnants ng plano ng Panginoon. Now, it is not practical for us to truly chase the knowledge of God's plan. Dahil wala namang taong nakakaalam ng kabuuang plano ng Panginoon. Pero, we can be assured na yung ginagawa natin ay nasa sang-ayon sa Panginoon if we put it through prayer. Na kung saan ipagpipray natin na yung ating gagawin ay naka-align sa kagustuhan at plano ng Panginoon. And so that God will guide us towards the right path. No? Because prayer ultimately leads to a successful outcome. Dahil kapag nag-pray ka and yung genuine yung prayer mo, ilalagay ka ng Panginoon dun sa path na idrinowing niya para sa'yo. And yung path na idrinowing niya para sa'yo, hindi yun para bigyan ka ng misfortune. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to give you a future and a hope." No? So, yung plano daw po ng Panginoon, ultimately, ito ay para pagyabungin yung buhay natin. Hindi para pahirapan tayo. So, we should pray to discern God's plan. Hindi para
maintindihan natin ng kabuuan yung plano ng Panginoon, kundi para makasigurado tayo na yung ginagawa natin ay naka-align sa Kanya. And we should pray at every stage of the plan. Hindi pwede yung sa simula ka lang magpipray, o kaya pagtapos ka lang magpipray, sasabihin mo thank you. No. First, before, alamin mo kung yung direction na to ay sang-ayon sa Panginoon. Then during, para habang ginagawa mo yung action na yun, you are guided by God. And after, since if you have successfully followed the plan of the Lord, you will certainly be victorious. And if you are victorious, then you must glorify Him. You must give thanks to God through prayer. So pray to praise God for every outcome, because the plans that have been given to us by God are plans for our welfare. So yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.